Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Naging isang ganap na bagyo na po ang ating minomonitor na low pressure area sa silangan ng Cagayan at binigyan na ito ng pag-asa ng pangalan na Goring. So ito po yung bagyo natin na pampito for this year 2023 at unang bagyo for the month of August. Huli pong namataan si Tropical Depression Goring sa layong 405 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan at taglayang hangin na 55 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Mabagal po ang pagkilos nitong si Bagyong Goring west-northwest. Samantala, isang bagyo rin po ang ating namataan sa malayong parte ng ating kalupaan na sa more than 2,900 kilometers silangan ng Northern Luzon. Wala pong direct effect sa ating bansa at wala namang inaasahang pagpasok sa ating area of responsibility. Base po sa pinakahuling track ng pag-asa, kung mapapansin po nila, magiging kakaiba ang pagkilos nitong si Bagyong Goring dahil magkakaroon tayo ng tinatawag na pag-ikot or looping track sa susunod na 5 araw. So ibig sabihin po, for the next 12 hours, kikilos pahilaga itong si Bagyong Goring. Then simula po bukas hanggang sa Lunes or over the long weekend, ay kikilos patimog in general itong si Bagyong Goring at inaasang lalakas pa po into a tropical storm by tomorrow at typhoon category naman po pagsapit ng Lunes. From Monday to Tuesday naman, inaasang kikilos na paakyat, mananatili as a typhoon or malakas na bagyo at maaring kumilos pa ng 2 pang araw sa loob ng ating area of responsibility, moving west-northwest hanggang sa makalabas ng ating PAR pagsapit po ng late Wednesday or Thursday. So ibig sabihin po, nasa 1 linggo pang mananatili sa loob ng ating PAR itong si Bagyong Goring at bukod sa epekto nito sa may Cagayan Valley, ay mag-enas din po ito ng habagat or southwest monsoon over many areas of the country. So patuloy po nating i-monitor dahil possible pa rin namang magbago yung pagkilos o yung track nitong si Bagyong Goring. Base po sa ating wind forecast naman po, yung radius niya sa ngayon maliit pa lamang, nasa 130 kilometers po yung lawak nito o yung radius simula po dun sa center hanggang sa dulo, pero inaasang lalawak pa ito habang lumalakas into a typhoon. Ano nga bang inaasahan natin ng mga pag-ulan? Heavy rainfall po or malakas na mga pag-ulan ng mararanasan dun sa mga areas ng Cagayan Valley kung kikilos papalapit itong si Bagyong Goring, yung sentro niya dun sa may area po ng Cagayan Valley. Habang less likely naman na magkakaroon ng mga heavy rainfall due to Goring sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, yung southwest monsoon or habagat, unti-unting palalakasin ni Bagyong Goring simula po sa Sunday or sa Monday. So ibig sabihin po, malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, and the Western Visayas as well as Mimaropa, magkakaroon po ng pamisa-misa malakas na mga ulan simula po sa Sunday hanggang sa kalagitnaan pa po ng susunod na linggo. So apektado ang long weekend plus yung mga unang araw po ng pasukan ng ating mga estudyante. Samantala, pagdating naman sa mga severe winds, possible po tayo na magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1, maaari po ngayon or bukas sa areas po ng Northern Luzon kabilang ng Cagayan Valley and Cordillera Region. Habang sa mga susunod na araw, kung mapapansin po nila yung ating official track, dahil kikilos ito pababa, posible rin magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal over many areas pa ng Central Luzon, dito rin po sa may Ilocos Region, Calabarzon, and even the northern portion of Bicol Region. So lagi po magantabay sa ipapalabas na updates ng pag-asa. Samantala, yung possible enhancement naman ng habagat nitong si Bagyong Goring ay inaasa magdadalin po ng mga pagbugso ng hangin doon sa mga lugar na malayo doon sa bagyo. Kabilang na dyan ang portions of Southern Luzon, itong Calabarzon, Mimaropa, and dito rin po sa may Bicol Region, as well as Visayas and Caraga Region. Magkakaroon po tayo ng mga possible gusty conditions early next week. So mag-ingat din po sa mga bukod sa mga pag-uulan, possible din po yung malakas na hangin. Para naman sa ating gale warning, wala pa naman tayong gale warning po sa ngayon. But for today, asahan po yung slight to moderate seas o yung hanggang 2 metro mga pag-alon in many areas dito sa may silangan ng ating bansa at maging dito rin po sa may West Philippine Sea. Then by tomorrow, inaasahan pa rin po yung ating maalon na karagatan over those areas sa may extreme northern Luzon. Then medyo maalon na rin po dito pa rin sa may area po ng Philippine Sea and West Philippine Sea. Habang hindi rin natin inaalis yung possibility na magkaroon tayo ng gale warning sa susunod na linggo habang pinapalakas itong si Bagyong Goring ang habagat or southwest monsoon, particularly dito sa may parting Zambales, Bataan, sa may coastal areas po ng Calabarzon, Bicol Region, maging dito sa Mimaropa and Western Visayas. So ibig sabihin po, pag meron tayong gale warning, possible ang sea travel suspensions,
lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. And please take note po na kapag meron tayong tropical cyclone wind signal, dito po sa may areas ng northern Luzon and eastern seaboards of Luzon, possible po tayo na mag-suspend din ng mga sea travels even dun sa malalaking sasakyang pandagat. Inuulit natin in terms of track nitong si Bagyong Goring, after northwestward movement in the next 12 hours, kikilos po patimog in general itong si Bagyong Goring dito sa may silangan po ng Cagayan Valley hanggang sa makarating po dito sa may silangan ng Northern Aurora and possible na lumakas pa ito bilang isang typhoon habang nasa may karagatan pa. Over the next 5 days po yan at pagkatapos po ng Lunes, pagsapit po ng Martes, ay kikilos na ito paakyat at patungo pa rin dito sa may silangan po ng Cagayan Valley at maaring magkilos west-northwest patungo dito sa may extreme northern Luzon. So hindi rin natin inaalis yung possibility na magla-landfall ito over Batanes or Babuyan Group of Islands pagsapit ng Wednesday hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Thursday. And then possible pa rin po itong magbago base sa ating analysis. Possible na lumakas pa itong si Bagyong Goring, knowing po na ito'y nasa may karagatan pa, into a tropical storm mamayang gabi or bukas ng madaling araw. And then habang nasa may karagatan, posibleng lumakas pa ito over the weekend as a severe tropical storm and by Monday as a typhoon. So hindi pa rin natin i-rule out na maging super typhoon ito. But for now, we're seeing around 150 to 160 kilometers per hour na maximum sustained winds. Bukod dito kay Bagyong Goring, babantayan po natin ang epekto ng habagat or southwest monsoon hanggang sa susunod na linggo. Knowing po na malapit itong si Goring sa ating kalupaan, magpapalakas ito ng habagat at magdadala ng mga pag-ulan and gusty conditions over many areas of Luzon, Visayas, and even northern portion of Mindanao. So ngayong araw po, asahan ng mga pag-ulan dito sa Mimaropa, gayon din po sa Bicol Region, epekto po yan ng habagat. So hindi naman ito direct effect nitong si Bagyong Goring. Meron tayong mga chance ng light to moderate with at times heavy rains. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Dito naman sa may northern Luzon, particularly sa may Cagayan Valley and Cordillera Region, asahan yung trough o yung buntot nitong si Bagyong Goring. Magdadala rin po ng maulap na kalangitan na sasamahan ng minsang malalakas din po ng mga pag-ulan. So mag-ingat din sa mga pagbaha or landslides. Whereas for Ilocos Region, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila and Calabarzon, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan. Umaga pa lamang in many areas of Bataan, Metro Manila, Pampanga, Southern Zambales, and sa may Ilocos provinces. Then mataas din po ang chance ng mga localized thunderstorms simula tanghali pa lamang hanggang sa gabi na hindi naman po tuloy-tuloy. Sa ating mga kababayan over Visayas, maulap na kalangitan sa halos buong Visayas po ang mararanasan ngayong araw. Mataas ang chance ng mga pag-ulan ngayong umaga pa lamang sa may Panay Island, Northern Negros, Northern Cebu at sa may Samar provinces and Biliran. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mataas din ang chance ng mga localized na mga thunderstorms sa natitira pang bahagi ng Visayas. And for Mindanao, pinaka-apektado ng habagat pa rin or southwest monsoon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Bangsamoro Region. Again, hindi po ito dahil kay Bagyong Goring. So asahan natin yung mga light to moderate with at times heavy rain simula po sa tanghali hanggang sa gabi. Whereas dito naman sa Soc-Sargen, Davao Region and Caraga Region, maulap na kalangitan ang iiral ngayong umaga pa lamang, then mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms o mga pulu-pulong ulan pagsapit ng hapon at gabi. For Metro Manila, for the next 3 days, asahan natin ang generally makulimlim na panahon. So simula po bukas ng hapon kung saan magsisimula po ang FIBA World Cup dito sa may Bulacan, asahan po natin ang makulimlim na panahon sa hapon. Then pagsapit ng Sabado at Linggo, asahan po natin ang makulimlim pa na panahon na sasamahan ng kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms, dulot po ng habagat na siyang unti-unti pinalalakas nitong si Bagyong Goring. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, magdala rin po ng mga payong at kapote dahil asahan din ang maulang panahon sa long weekend. Asahan din ang mga light to moderate with at times heavy rains na maaaring magdulot ng mga pagguho ng lupa sa may Cordillera Region. Sa ating mga kababayan dito sa may Bicol Region, asahan yung epekto ng southwest monsoon and worst case scenario over Camarines Provinces and Catanduanes. Lumapit itong si Bagyong Goring at magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal doon. Makakaranas sa mga pagbugso ng hangin at mas malalakas pa na mga pag-ulan. Sa atong mga kaigsuonan din na over Metro Cebu, over the next 2 days, bahagyang bababa yung tsansa ng mga pag-ulan natin. So magkakaroon naman ng pagsilip ang araw, bukas at sa Sabado, then sa Sunday, asahan po ang epekto ng habagat at sasamahan niya ng mga light to moderate with at times heavy rains na hindi naman tuloy-tuloy.
At panghuli sa atong mga kaigsuonan din for Metro Davao, asahan ang generally fair weather conditions sa umaga na sasamahan ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi at mainit sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius. Sunrise natin is 5:43 in the morning at ang sunset ay 6:14 ng gabi.